Mima Alicia, muling binira si Maharlika, dahil sa hindi nito pagsagot sa mga ibinulgar niya. Ayon pa sa kanya, hindi lang siya ang nagsasabing may tulo si Maharlika, kundi ang mismong kakampi ni Maharlika na si Jay Usog Zonsa. Mababasa sa post nito na si Maharlika ay may gonorrhea sa bibig. Talagang galit na galit si Mima Alicia. Dagdag pa ng huli, ayaw din sagutin ni Hitad Maharlika na siya mismo ay HIV positive. Halika't panoorin natin ang video. Salamat po. Ni-reveal niya na itong si Maharlika ay meron pong gonorrhea sa bunganga. Diba? Ibig sabihin, yung mga sinend talaga sa atin ni Yuna is, I think, legit. Kasi guys, kung mapapansin nyo, connected naman eh. Diba? Anyway, ito yung yung post ni Jason. Kaya wag na kayong magtaka guys kung bakit ganyan siya manalita kasi nga nothing tulos na sa kanya. And tama tayo kasi sinabi din mismo ni Jason na nothing tulos na talaga sa kanya kasi wala na talagang silbi yung kanyang buhay. Kumbaga, ang ginagawa niya na lang kung hanggang saan yung maibigay sa kanya, gaano kalaki yung sa kanya, kasi wala namang mapapala na yung kanyang buhay. Alam niyo naman na may sakit tong si Maharlika, bangag-bangag na nga. So nothing tulos na nga sa kanya. Kaya nga wala na siyang pakialam sa feelings ng iba, sa kung ano man sasabihin niya. Kasi nga, nothing tulos na talaga sa kanya. Anyway, ito. Pinagpawisan tuloy ako. Ito yung post ni Jason noong April 3. Guys, April 3 pa to ha. Ako, nireveal ko lang kahapon. Ano petsa kahapon? 23. Kahapon ko palang nireveal na itong si Maharlika ay merong HIV at merong tulo. So, ngayon nga guys, si Jason noong April 3 niya pa po mismo nireveal na itong si Maharlika ay merong tulo sa bunganga. Ganun niya yan, guys. Diba? Sabi ko sa inyo, makulay yung sex life ng babaeng yan eh. Anyway, itong si Jason magkakampi naman sila, pero sa gitna ng kanyang pagpuri, may paninira. Parang tanga, no? Anyway, yan yung gawain nila, diba? Magkakakampi sila, tapos sila lang din yung nagsisiraan. Anyway, basahin nyo dyan, guys, sa number 3. She has gonorrhea of the mouth. Tapos dagdag, talkative, makwento, madaldal, matabil, sabaan, bungangaan, tabian. Yan. Actually guys yung pagiging talkative, effect po yun guys ng paggamit niya ng shabu. Kasi ang paggamit ng methamphetamine, tama ba yung pagluwas ko? Basta yung mas kilala sa shabu is nakakapagpa-increase ng pagiging talkative ng isang tao. And epekto din po nito guys yung pagiging violente at nagiging psychosis din ang taong gumagamit nito. Anyway, ito na nga po guys, sa number 3, sinabi niya na itong si Maharlika ay merong gonorrhea sa bibig, which is, yan nga guys yung tinutukoy ko sa inyo, napakakulay po ng sex life ng babaeng to. Biruin mo, nagkatulo, kasi kakaganon niya yan, kakaganon niya sa iba't ibang klaseng utin. Hindi nga yan nakukontento sa utin ng asawa niya diba? Kaya nga, nilason niya, despite na binibigay sa kanya lahat ng gusto niya, binibigay yung lavish lifestyle na gusto niya, binibigay yung mga luho niya, yung mga gusto niya, despite na binibigay sa kanya lahat ng gusto niya, diba? Yung mga, syempre, itong si Maharlika, mapapansin nyo na siya yung tipo ng klase ng tao na parang nag-feeling rich, kahit hindi naman born with the golden spoon, born with a silver spoon, nag-feeling rich para lang makasabay pa SB-SB, pa frape-frape. Hindi naman ako nainggit dyan, guys, kasi alam nyo naman na si Mima is laking bukid. Pero hindi ako si Alice Gu na laking farm. Diba? Naaalala ko pa naman lahat. Anyway, ito na nga, guys. Dito din sa number dito din sa tawag dito, number 6, sinabi din ni Jason na she has nothing to lose. Kasi nga wala na talagang mawawala sa kanya kasi nga nothing to lose na sa kanya. 'Di ba? Alam niyo na ito si Maharlika, bangag, 'di ba? May dala-dalang karga. Kaya nga guys, kung mapapansin niyo, itong si Maharlika every time na nagla-live, medyo sabog kasi nga bangag nga siya, guys. May karga-karga. Nagigets niyo naman ata guys yung
ko, no, yung punto ko. Kaya nga, itong buhay ni Maharlika, go with the flow na lang yan. Wala nang kinakatakutan yan. And wala na siyang pakialam sa feelings ng iba. Kasi nga, siya yung vangag. Diba? Anyway, kung mapapansin nyo, diba, total, ni-reveal ko na din sa inyo na may gonorrhea itong si Maharlika kahapon. And meron nagpadala sa akin ng message sa group chat namin na itong si Maharlika, merong isang kalaguyo na vlogger. So, talagang napakakulay ng kanyang sex life to the point na kahit bata sa kanya, pinapatulan niya. Grabe, cougar ka girl. Diba? Natatawa lang talaga ako dito sa babaeng to na sobrang lakas niyang manglait. Laitin ng first lady, laitin ng presidente, gumawa ng issue, gumawa ng mga baseless accusation. Ang lakas niyang, diba? Ang lakas niyang manlait, pero siya naman pala yung tipong kalait-lait. Diba? Mantakin mo. Guys, lilinawin ko, yung HIV po, hindi ko po hindi ko po dinidegrade yung mga taong merong sakit na HIV. Ang tinutukoy ko po dito is si Maharlika. Kasi bukod sa, sa HIV positive siya, hoping sana na okay pa din siya kahit ngayon. Diba? Ganon naman tayo. Hindi tayo nag-wish ng masama sa kanya. Pero I think kailangan din itong malaman ng taong bayan na itong si Maharlika, HIV positive test, allegedly, and STD. Sure ako, STD positive test din to kasi si Jason sana mismo yung nag-reveal na itong si Maharlika ay merong gonorrhea dyan sa bunganga kasi mahilig na tsumupa ng utin ng iba. Kaya nga sabi ko sa inyo, itong si Maharlika, nabalitaan natin na meron nga po siyang kalaguyong isang vlogger dito sa Pilipinas na, parang feeling ko cougar itong si Maharlika. Hindi marunong makontento. 'Di ba? Siya yung tipong tao na hindi marunong makontento. Alam mo, paano ka, siguro guys I think, kaya hindi siya na-appoint ng ating presidente kasi gusto niyang maging appointed, 'di ba, ng administrasyon to kasi malapit si Maharlika dito sa ating presidente as well as a first lady. So I think kaya hindi siya na-appoint because na background check siya. 'Di ba? Na background check siya na ganito pala yung history ng babaeng to. Ganito pala siya. Taong 1990 hanggang sa 2011 yung kanyang mga katarantaduhan. I think siguro guys you can agree with me or hindi, bahala kayo, pero I think kaya hindi siya na-appoint, 'di ba? Kaya hindi na pagbigyan yung kanyang appointment. It is that because siya, may karga-karga, nalaman agad na background check. Kagaya nga ng sabi ko sa inyo guys, ayaw ng gulo ng ating presidente. So parang ayaw nilang ilabas yung baho ni Maharlika. Kaya parang hinahayaan na lang nila na ganun si Maharlika. Kumbaga, hindi nila pinapatulan kasi bakit nila papatulan ang isang taong una-una, sabog, vangag, meron pang sakit. Siguro, epekto na yan sa kanya. So, I think parang ganun. 'Di ba? Pwede, posible yun guys, na kaya hindi siya na-appoint dahil nga na background check yung kanyang pagkatao na ay, dati may karga to, gumagamit ng shabu. May sakit din to, baka makahawa pa sa kanyang mga ka-office mate. 'Di ba? Posibleng ganun. And, na background check siya na tinegi niya yung kanyang asawa na baka maybe kapag meron siyang nakagalitan sa office niya, abay papainumin niya ng opioids or anti-freeze. Baka ganon, posible na kaya hindi siya na-appoint because in some reason. 'Di ba? Kasi kaya nga bumoses 'di ba itong si Gaga na nagalit siya sa ating pangulo kasi nga hindi nga napagbigyan yung kanyang appointee. Yun yung nangyari. Kaya nagkaganoon itong si Maharlika. At sabog na nga siya guys every time na nagla-live siya, sabog na sabog. And yung yung mga pinagsasabi niya, parang feeling ko it is a reflection na din sa kanyang sarili. Anyway, at least nalaman nyo na itong si Maharlika ay sabik na sabik sa mga utin. Di ba? Meron nga, totoo nga. Totoo yung sinabi sa atin na sender na itong si Maharlika ay merong STD, may gonorrhea sa bibig. So, hoping sana na kung totoo man itong allegation na to, sagutin niya. 'Di ba? Kasi 'di ba sinasabi niya na Marco, sagutin mo to. Totoo ba na nag-addict ka? 'Di ba mga ganyan sinasabi niya. Kapag hindi daw sumagot, it means yes. So ngayon, ibalik natin yung tanong sa kanya. Hindi mo sinasagot yung accusation sa'yo, so it means yes. Ganun ba?
ng tatarantado eh, no? Diba? Gusto niya siya lang yung gumawa ng ano, yung katarantaduan. Tapos, pag siya ni-reveal yung kanyang pagkatao, abay, silent yung bakala.